Eto, pag-usapan muna natin etong pasabog ni Mayor Magalong. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Ano yung 30-30-30 Mayor? Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30-30 million. 90 million lahat yun. 30 million. Grabe, no? Oh, 30-30-30. Kung ikaw ang host ng mga sorties na yon, kung lahat ikaw, 'di ba? 30 million, 30 million, 30 million. Grabe, no? Isipin ninyo, magkano lang ang minimum wage sa atin? At karamihan ng Pilipino nasa minimum wage. Karamihan nga below minimum wage pa. Samantalang itong mga congressman na ito, lantarang pagnanakaw ang ginagawa sa bansang Pilipinas. 30 million. 'Di ba? Ilan po sa atin ang kumikita ng 30 million? Baka nga karamihan sa Pilipino, mamamatay na lang ni hindi man lang nakasubok kumita sa lifetime nila ng 30 million. Samantalang ito mga to, in just a snap, 30 million. 30 million, 30 million, 30 million. Grabe, 90 million. AX or ATAP, 30 million na mait and 30 million na tupad. Ito ang bagong ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa umano'y anomalya sa ayuda ng pamahalaan na kinasasangkutan ng ilang mambabatas. Can you just imagine? Ganun kalaki. 90 million. Kaya pala, no wonder, ang daming nagbo-volunteer to sponsor yung host yung sortie. Kasi nga yung ganun kalaking incentive nila. Dagdag pa ng alkalde na may ibang mamabatas na walang limitasyon ang nakukulimbat sa ayuda. Nalaman ko rin pala na may mga entitled na mga congressmen na congresswomen na halos unlimited yung kanilang AKAP funds. Intindi, no? Kaya wala akong tiwala talaga sa mga nagbibigay ng ayuda. Lalong-lalo na pag galing sa Congress. Pinagpilitan nila yan. Diba? Obvious na obvious, pinagpilitan nilang ipasok yung budget patungkol dyan sa AKAP na yan, patungkol dyan sa mga Simple lang lahat yan. Lahat yan, redundant lang. Ayuda, 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 ayuda. Unlimited po ang kinikita nila dyan. Unlimited ang pera nila habang ang ordinaryong Pilipino na karamihan ay nandiyan sa hanay na yan, Class D, Class E, halos maghingalo, hindi alam kung kailan ulit sila kakain. Marami sa atin nakasubok niyan. Ito, unlimited ang pera. Mga magnanakaw kayo, mga animal na kayo. No? Pero ito huwag kayong magagalit sa akin dahil si Mayor Magalong ang nagsabi niyan. Inuulit lang po natin. Pero ito nakakapagtaka. At ito'y natanong ko rin kay Kati Binag. Sabi ko, sa dami mong binubulgar, bakit walang gumagalaw sa'yo? Ito rin, si Magalong, Mayor Magalong, may 777 na, may 30-30 pa. Hindi ginagalaw si Mayor Magalong. At naniniwala ako, maraming ebidensyang hawak si Kati Binag at meron siyang video. At may nagsasabi nga, kaya untouchable daw ito si Mayor Magalong. Hindi ko alam kung totoo May mga messages ako natatanggap na ito raw ay may hawak na video rin. Kasi napaka-imposible na ang lulupit ng pasabog niya hindi ginagalaw ng tropa ni Martin. Sila ang direkta sa pool dyan. Kasi kung hindi totoo yan, pwede nilang sabihin, Mayor Magalong, fake news ka. Ipapatawag si Mayor Magalong. Pero bakit hindi mapatawag? Yung may mga malalaking pasabog, yung mga malalapit sa mga politiko, yung mga dating may kirelasyong politiko, bakit hindi mapatawag? Dahil may video. Kung wala man video, marami silang sasabihin na talagang maraming sasabit. Bakit?
Meron silang personal knowledge about it. Nakikita nila paano magnakaw, paano mag-addict, paano magbangag. Di ba? Simpleng-simple nga, Vice President, di sila natakot eh. Dating presidente na si PRRD, hindi sila natakot, pinapatawag. Samantalang ito mga to, ang bibigat ng binitawan sa kanila, untouchables, ni hindi mapatawag. Sana ituloy-tuloy ito ni Mayor Magalong itong mga pasabog na to at ako'y naniniwala. May hawak tong malaking ebidensya. Kaya malakas ang loob nito eh. Hindi ka naman basta magtatapang ng ganyan. Kung galing lang sa hangin yung iyong facts, meron siyang alam. At meron tong ebidensyang mabigat. Nakakalungkot. Ganon din yung kanilang mga MAIP at yung mga tupad funds, unlimited, halos unlimited. Ayon pa kay Magalong, hindi lang basta porsyento ang nakukuha ng mga korap na mamambabatas sa pag-host nila ng payout ng mga ayuda. Di ba corruption yun na paano mo na-disburse yung ganon na easily, kaya mong i-disburse yung ganon? Tapos, ang nakakalungkot nga nito because unlimited yung funds nila. So in short, yung mga ninakaw nila sa porsyento nila at yung mga nakuha pa nila sa profit dahil sila na yung contractor at sila pa yung supplier. Nako, may mga kilala akong ganyang mga politiko. Sila na yung supplier, sila pa yung contractor. Unlimited ang kinikita ng mga magnanakaw ng mga congressman na ito dito sa mga ayu-ayuda. May porsyento pa dito sa mga proyekto. Unlimited, no? Tindi ng yaman nitong mga ito. Samantalang walang natatayong tulay. Etong mga flood control projects, nasisira. Yung ibang bansa, puro na train. Yung kanilang commute system, ang ganda. Tayo, kakarag-karag itong mga train natin. Ang liit ng bansa natin, ni hindi natin makonekta. Alam mo, yan yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na magiging programa niya. Itong pagkonekta ng buong Pilipinas. Gamit lang ang isang train. Kayang-kayang gawin kasi nagawa na po ito sa ibang bansa na napakalaki. Paano pa kaya sa Pilipinas na napakaliit lang? Alam nyo kung bakit kakayanin ito? Anong sabi ni Pastor Kibuloy? May pera ang Pilipinas eh. Magnanakaw lang yung mga nakaupo. Kaya napupunta sa kalokohan, hindi umaangat ang mga Pilipino. Pero kung gagamitin sa tama, itong pera, makakaahon tayo. Isipin mo. Ha? Ito nga sinabi sa amin eh. Bakit maganda ang mga gulay sa Baguio? Ito, mayor to ng Baguio. Bakit minsan nasisira? Kasi yung transport system, pag umulan na, pagka gumuho na yung dyan, mga daan dyan, hindi na nila mai-transport ang mga gulay. Samantalang kung may mga tren tayo, from one point, from one end, simula sa norte hanggang sa south ng Pilipinas, tren lang. Ang daming makikreate na trabaho niyan. Ang daming negosyong magagawa niyan. Instead na nag-i-import tayo ng mga gulay, prutas, bigas, kung tayo na ang gumagawa, tayo na nagpuproduce at kaya nating i-transport back and forth kung saan man. Palitan, trade, buong Pilipinas. Ang dami makikreate na trabaho. Saan nakafocus ang mga Pilipino ngayon? Ayuda. Bakit? Ang dyan ang nakawan. Kaya walang asenso Pilipino eh. Dahil sa mga lintik na politiko na sinasabi nito ni Magalong, unlimited kung magnakaw, lantaran na po sila. Hindi pa pala nila na ilalabas. Intact pa yun. Dahil ang ipinapamigay na lang nila muna, itong mga ayuda na nakukuha nila.
Ibinunyag din ng alkalde na maging sa Medical Assistance to Indigent Patients o MAEP ay may nakapaloob na korupsyon. Yung MAIP pa pala, meron pang anomaly dyan. Yung ibang MAIP na pondo, ang ginagawa nila yan, ginagawa nilang medical mission, yung funding na yan. At doon sa medical mission na yan, i-jack up nila yung price ng medicine at yung services nila para may rebate na ibabalik doon sa politiko. Grabe, no? Ganong katindi. Pati medical. Kinakatkong. Itong mga congressman, hindi dapat congressman ang tawag dito eh. Commissioner. Lahat na lang ng bagay may komisyon sila. Pati medical. O, services, supplies, jack up nila. O. Parang yung yung mga daan, paggawa ng daan, yung mga proyekto na yan, sila mismo ang contractor, sila pa ang supplier. I-jack up nila yung presyo para meron silang pera. Kaya naman, walang naiiwan dun sa proyekto. Kita nyo, gumawa ng daan, saglit lang, giba na naman. Ganyan po ang kinakapuntahan ng korupsyon natin. Wala tayong matino eh. Diba? Yung sinasabi ko, kung gumawa lang tayo ng maayos na tren, hanggang sa anak ko, hanggang sa apo ko, hanggang sa apo ko sa tuhod, makikinabang. Itong ayuda na yan, wala yan, bukas tapos na yan, bigyan mo yung tao, nanakawin pa yan. Kinadismaya ni Mayor Magalong ang tila kawalan ng pakiramdam ng matiwaling mambabatas na ang dapat sanay pakinabangan ng mahihirap nating kababayan ay napupunta pa sa kanila. Nakakalungkot isipin na ganun na katindi, ganun na ang level ng corruption na as if it's now being committed with impunity. Ito tinan ninyo. Oh. Magnakaw ka sa grocery. Pag titinginan ka ng tao, huhulihin ka ng gwardya. Magmumukha kang tanga. Nakakahiya. Magnakaw ka lang halimbawa ng tinapay, tasty. Oh. Nakakahiya ka. Pero itong mga politiko, lintik kung magnakaw, milyon, bilyon kung magnakaw. Ang yayabang pa. Magnanakaw na kayo, ang yayabang nyo pa. Yung mga magnanakaw ngayon nakabarong. Ang gagara ng sasakyan, ang gagara ng relo. Pag nagsalita, akala mo ang lilinis. May bodyguard pa ang animal. Di ba? Pambihira. Unfair. Well, ano magagawa natin? Binoto nyo eh. Hindi. Ha? Wag na kayong boboto ng magnanakaw, ha? Please lang. Yung iba nga, magnanakaw na, adik pa. Pambihira, oh. Nawala na silang pakiramdam, manhid na sila. Manhid. Pag tinignan mo sila, di ba? Yung pag nakagawa ka ng kasalanan, ang ordinaryong tao na mabuti, pag nakagawa ng kasalanan, nakokonsensya. Itong mga magnanakaw na ito. Magnanakaw na sila, tapos magtuturo pa sila ng malinis na politiko, gigibain katulad ni PRRD, ni BP Sara, ni Pastor Kibuloy. Magnanakaw na naninira pa ng iba, animal. Habang ang tao dyan, hirap na hirap. Ano? Hirap na hirap. Magkano kinikita ng mga drivers dyan? Swerte na, 500, 600. On the average siguro, kumikita lahat, 500. Oh. Sila, 500 million. Mga vendors, 400, 500. Habang yung iba rito sa mga napakakurap na politiko, they can easily make 1 billion pesos in a year. Ang Hindi ko ma-imagine yun. No? Paano kaya kung kumikita ako ng billion pesos in 1 year? Ang dami ko sigurong natutulungang tao. Hindi na ako magyayabang. Katulad nito mga politiko na ito.
Nagpapalagana pa ng droga mga nakoy, nako. Pinakamatindi dito ay nagagamit pa nila ito sa panloloko sa mga botante. At nakikita mo nga yung ibang congressman pag magsalita pa sila, di ba? Ayuda raw is the best thing that ever happened. Mga ganon. Tingnan mo, no? Ganun sila kayabang. Magnanakaw na, ang yabang pa. Oh, di ba? Ginagamit pa itong mga kababayan natin, no? Ayuda is the best thing that happened. Ito mong kayabangan. Di ba? O kaya kung wala si ganito, walang akap. Wala si ganito, walang mait. Kung wala si ganito, walang tupad. Kung wala si ganito, walang ayuda. Kung walang si ganito, walang akap. So, sinong tinataas natin dyan? Hello! Pera natin yan. Pera ng taong bayan yan, pinamimigay nyo dyan. Bakit nagyayabang yung mga politiko na sila pa ang nagsasabi na buti nga kay ganitong politiko dahil nagkaroon ng ayuda? Ninanakaw nga yung ayuda na yan Utang na loob pa namin sa inyo yung ayuda na yan. Huwag nga kayong magpapaloko na sa mga politikong pulpul. Yan yung sinasabi ni Magalong Kung hindi kay ganito, kay ganire. Sus. Yung pa lang na, those messaging, alam mo na kung ano ibig sabihin. Oo, iboto nyo sila. Ang galing ni Magalong, no? Yung ganong klaseng mensahe, alam mo na anong ibig sabihin nila. Itinataas. Itinataas, nagbubuhat ng sariling bangko. Binutaas nilang kanilang sarili. Pera nyo, nanakawin nila, maglalagay sa bulsa nila, bibigyan kayo ng barya para iboto nyo. Kagago, no? Ang lakas mang uto. Grace Doc. Maraming salamat, Mayor Magalong. And hopefully, ikaw ay ligtas sa iyong kalagayan. At alam ko naman ikaw ay matalino. Tuloy mo lang yan. Sana makatulong ka palalo sa bansang Pilipinas. And we are with you. We are with you. Iingat lang konti at tuloy mo pa yung mga pasabog mo. Tago mo lang yung video. Until such time, ilabas mo na. Hindi ko meron man. Kung wala, ako hindi naniniwala na walang matibay na ebidensya ito si Magalong para magsalita ng ganito.